Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating pong talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko at ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, mga kababayan, itong bago kong segment na ito, kung bago pa kayo dito po sinasagot ko yung mga messages sa akin ng ating mga viewers. Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Informador page. Follow na po kayo. Dito po, malalaman nyo po kung ano ang aking take sa iba't ibang mga pangyayari at issue sa ating bayan. Ito na, simulan na natin mga kabunyog, mga kababayan. Anong take natin dito sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na may inatras daw na kaso laban kay Joel Villanueva, kasong kriminal itong si Martires nung ito pa yung ombudsman. Anong take natin dyan? O ito mga kabunyog, sa programa ni Ombudsman Boying Rimulya sa DCRH, sinabi nito na nalaman niya na mayroong isang sekretong desisyon. Bakit sekreto? Kasi hindi pinaalam. Ngayon na lang naglalabasan yan. Nang pumalit siya bilang ombudsman, saka na lang nalaman na mayroon palang ganon. Mayroon palang desisyon si Martires na itinago sa publiko kahit sa mga tauhan sa ombudsman, wala. Malamang siya lang ang nakakaalam. Anong secret decision yan? Mayroong criminal case para kay Joel Villanueva, hindi niya isinampa. Hindi niya isinampa ang criminal case kay Joel Villanueva. Binaliktad niya, dinismiss niya. Kaya matindi talaga itong si Martires eh. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan kailangan talaga itong si Martires panagutin sa mga ganyan eh. Kaya lang ang depensa ni Martires, mayroon ba sa batas? Mayroon bang nakalagay sa batas na dapat ipaalam ang desisyon ng ombudsman? Lahat ba ng desisyon ng ombudsman ay kailangang i-publicize o ilabas sa publiko? Yun naman ang sinasabi ni Martires. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Kaya lang, sa ganyan na klase ng kaso, yung ganyang klase ng kaso ni Villanueva tungkol sa korupsyon ng PDAF, tapos hindi mo pinaalam sa publiko kung anong desisyon ng ombudsman, ibig sabihin may tinatago ka. Bakit hindi mo pinaalam? Ano yan eh? Public interest case yan. Ibig sabihin isang kaso na may interest ang publiko. Ba't hindi mo ipapaalam? Sabihin pang walang batas na nagre-require sa'yo na ipaalam yan. Kung matino ka, ipapaalam mo yan. Kasi anong mali? Kung sa tingin mo, walang mali sa desisyon mo, hindi panindigan mo, ipaalam mo sa publiko. Saka mayroon kang pananagutan sa publiko dahil ombudsman ka. Dinismiss mo yan. Hindi mo final yung kaso. Kasi yan na yung sinasabi ni retired ombudsman Conchita Carpio Morales. Talaga lang itong si Joel Villanueva, talagang iniligtas ng sumunod sa kanya na ombudsman. Ito ngang si Martires. Imagine ninyo mga kabunyog kung si Martires ay ginawa niya ang trabaho niya bilang ombudsman, siguro nabawas-bawasan ang korupsyon sa ating bayan. Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo ngayon kay Ombudsman Boying Rimulya. Ay di ba ngayon kay Ombudsman Boying Rimulya, kahit paano kinakatakutan si Boying? Kinakatakutan ngayon si Boying Rimulya. Bakit? Ganyan naman talaga ang role ng ombudsman. Dapat talaga ang ombudsman kinakatakutan. Para yung mga kurap matakot. Kailangan din nating ang isa sa pag-check sa korupsyon ay fear. Takot. Ang problema nung panahon ni Martires, hindi naman natakot ang mga kurap. Nakita pa nga nila si Martires, tagapagtanggol nila. Saan ka nakakita ng ombudsman na magsasabi, hindi pwedeng ilabas ang salin ng mga opisyal ng gobyerno? Kailangan muna nilang mag-approve
Pwede ba yun? Wala ng lifestyle check. Oh, yung mga ganyan. Oh, kaya ang nangyari, impunity. Kumbaga yung mga corrupt na politiko, wala naman tayong problema na, wala ng lifestyle check. Hindi pwedeng ilabas ang salin natin. Oh, kita nyo. Kaya anyway, ito talagang si Martires, may dalawa kasing desisyon si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ang una ay i-dismiss si Villanueva. Yung pag-dismiss kay Villanueva, ang i-implement nun, Senado. Kasi nung lumabas yung desisyon na i-dismiss si Villanueva from public service, senador na siya eh. So dapat ang nagpatupad sana nun, Senado. Ang problema sa Senado, hindi naman inaksyonan. Hindi inaksyonan. Ang isa pang desisyon ni Conchita Carpio Morales ay kasuhan ng kasong kriminal sa Sandigan Bayan. O ang problema naman, dinismiss na nga ni Martires. O wala, hindi final yung criminal case. Ibig sabihin, inatras yung kaso. Kaya dalawa ang krimen dyan ni Martires. Yung dismissal from public service, ni-reverse niya. Yung pagpa-file ng kaso sa Sandigan Bayan, hindi niya ginawa. Dinismiss niya na rin yung kaso. Yan. Yan yung mga ginawa diyan ni Bersamin. Kasi ang desisyon ni Conchita Carpio ni Bersamin, ni Martires. Kasi ang desisyon ni Conchita Carpio Morales, una, dismissal from public service. Kayang desisyonan niya ng ombudsman. Kasi may power ang ombudsman na mag-dismiss. Kaya lang, pagdating kasi sa senador, ang kaya lang niyan mag-implement ng dismissal yung Senado mismo through the Ethics Committee. Ang problema kasi, hindi inaksyonan ng Senado. Pangalawa, ni-reverse na nga ni Martires. Di wala na. Wala na. Ang isa pang desisyon ni Conchita Carpio Morales, filean ng kasong kriminal. Separate yun. Ni-reverse din yun ni Martires. Kaya ang ginawa ni Martires, dalawa. Ni-reverse yung dismissal from public service, ni-reverse din yung recommendation na sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Ligtas si Villanueva. Niligtas ni Martires. Kaya dapat ngayon hindi na makaligtas itong si Joel Villanueva. Sa ilalim ni Boying Rimulya, hindi na dapat makaligtas itong si Joel Villanueva, mga kabunyog, mga kababayan. Kung nung una nakaligtas siya, dapat ngayon hindi na. Hindi na. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sana, panindigan ito ni Ombudsman Boying. Dapat i-correct na ito ni Ombudsman Boying. Kung yung nakaraan, nakalusot si Villanueva, dito ngayon sa flood control, hindi na siya dapat makalusot. Sana lang. Kasi yung una, PDAF yun eh. PDAF. PDAF yung una niyang kaso. O ngayon, dapat dito hindi na. Or ano na naman ito? Actually, pork barrel din ang pinag-uusapan dito kasi allocables ng ng senador eh. Kaya dapat ngayon, itong sa flood control, hindi na makaligtas si Joel Villanueva. Mga kabunyog, mga kababayan, anong take natin dito? Mayroong mayroong pinost si Ronald Llamas. Matindi rin talaga itong si Ronald eh. Kapartner ko ito sa Dos Amigos. Kapartner ko ito sa Dos Amigos, mga kabunyo. Ano bang natin dito kay Ronald? Kasi sabi niya, nag-post si Ronald, pabiro lang naman to. Pero pabiro ito, pero may kahulugan nito, sabi ni Ronald. Kami naman, sabi daw ni Bato at ni Bongo. Ang totoo, hindi naman nagsabi ng ganyan si Bato at si Bongo. Hindi naman. Kaya lang, mayroong kasing signature campaign ang mga DDS. Mayroong signature campaign ang mga DDS. Ang signature campaign nila, kami naman. Di ba? Mayroon yun eh. Higop muna tayo ng
Ang signature campaign ng mga DDS, "Tay, kami naman." Oh, ngayon sikat 'yan, eh, sikat 'yang kampanya na 'yan ng DDS kasi laging post nila 'yan, kung saan sila pumupunta nagpapapirma, oh, "Tay, kami naman." Eh, ngayon ginawa ni Ronald Llamas nag-post, "Tay, kami naman." Sabi daw ni Bato at ni Bongbong. Ibig sabihin ng "Tay, kami naman," sila naman ang hulihin, dalhin sa ICC. Ito talagang si Ronald, ito talagang si Ronald sarap makaalas ka nito, eh, hmm. "Tay, kami naman," sabi daw ni Bato at Bongo, 'no? Sila naman daw ang hulihin, dalhin sa ICC. Ano 'yan, matutuwa si Duterte niyan. Matutuwa si Duterte niyan, may kasama na siya do'n, hmm. Yung ano, kasama niya na si Bato, kasama niya si Bongo, okey 'yan, tuwa niyan si Duterte. Kaya lang mukhang ayaw ni Bato at ni Bongo niyan, ha? Ayaw ni Bato at ni Bongo niyan. Kaya ano 'to, actually 'yan ang problema ngayon ni Bato at ni Bongo, eh. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi si Bongo, first ano siya, top notcher na senador, nag-e-enjoy siya sa Senado, hanggang pa siyang kailan? Hanggang kailan pa ba siya? 6 years siya, eh, 6 years, hmm. 2031, tama ba tayo? Tama ba, 2031? Hindi pa siya matatapos sa 28, eh. Sa 2028 hindi pa siya tapos, ha? Kaya ano 'yan, matagal pa sa Senado si Bato saka si Bongo. Eh, kaya lang ang problema nandito nga 'tong ICC na 'to, eh, hindi naman nila matatakasan 'yan. Posibleng maiba ang ihip ng hangin kung si Sara na ang presidente. Ang problema, hindi naman magiging presidente si Sara ngayon kung hindi mamatay si Marcos, kung hindi mag-resign si Marcos, kung hindi matanggal si Marcos, kung hindi ma-impeach si Marcos. Ang problema mo, ano 'yan, ang kamatayan ng tao Diyos lang nakakaalam niyan. Ang pagre-resign ay duda ako hindi magre-resign 'yan si Marcos. Impeachment? Wala. Karamihan pa ng congressman kakampi pa ni Marcos, 'di ba? Eh, wala. No way na ngayon mangyari, ah. Maliban na lang ano, kung may mangyari na hindi ano, pero ang layo niya. Kaya ang pag-asa nila 2028 manalo si Sara. Gaano naman sila kasiguradong mananalo si Sara? Kahit pa sinasabing malakas si ano, ah, front ano kumbaga nangunguna si Sara sa mga possible na presidential contenders. Ano 'yan, survey, hindi pa naman 'yan eleksyon. Anyway, 'yan ang problema ni Bato at ni Bongo. Wala, eh, na masyado nilang namaliit ang ICC, masyado nilang namaliit. Si si Bato ay talagang ayaw niyang sumuko, ayaw niyang magpaaresto. Si Bongo ang hindi natin alam, kaya niya bang magtago? Kaya bang magtago ni Bongo? Mahirap, hindi sanay si Bongo diyan. Hindi tulad tulad ni Bato. Si Bato nag-training sa military. Kahit papaano, sanay sa buhay sa ano, sa bundok o kung sa training o trained si Bato diyan. Bagamat siyempre kahit sabihin pang trained, kahit pa nagsanay ka sa ganyan, mahirap din magtago. Hmm. Anyway, alangan namang ano, susurrender na sila, punta sa ICC. Ang maganda sana niyan, makakasama na nila si Duterte. Kaya nga kung si Duterte sigurong tatanungin, matutuwa si Duterte, nandun na sila. Pero kung sila Bato at si Bongo mukhang ano, noon lang nagsasabi sila, gusto na rin namin pumunta sa ICC, buti nga yun makasama namin si ano, Duterte. Pero sabi-sabi lang nila yon. Ang sabi, 'di ba? Pati nga si pati nga si Robin Padilla nagsabi, "Pag inaresto si Bato, sasama na rin ako." Kaya, ang sabi, sasama. Wala yan. Kaya ngayon, ito naman, itong si Ronald, okay rin itong mga Alaska eh. Ay, kami naman. So, sabi daw ni Bato at ni Bunso. Hindi naman,
Hindi naman nagsabi ha. O yan naman sa no, hindi naman nagsabi ng ganun si Bongo at si Bato. Ano yan? Ayaw nga eh. Ayaw ngang aresto eh. Oh. Si si Bato nagtatago na. Si Bongo, ewan ko kung anong planong gawin niya. Alam niya ni Bongo, lalabas na ang arrest warrant niya. Pag lumabas ang arrest warrant, anong legal remedies nila dyan? Wala, mahirap yan. Kaya ano ito, ha? Ah, ang sabi ni Bongo, hindi daw siya na-involve diyan, wala daw siyang alam diyan, at wala daw siyang otoridad para isagawa yung mga drug war na yan ni Duterte. Kaya hindi daw siya involved diyan. Eh kaya lang, yan ang sabi mo, hindi ka involved. Ay may mga testigo at ebidensya, kaya nga linagay ng ICC sa ano eh, co-perpetrators. Oh, nandun si Garma. Kaya ang mangyari diyan, okay, kung wala kang alam, o di doon ka magdepensa. Eh, ang problema, nakakulong siya. Nakakulong siya diyan. Si Bato de la Rosa din, paano masasabi ni Batong hindi siya involved diyan? Siya ang dating PNP chief. Actually, yung mga pangyayari sa Davao, sakop pa yun. O, ganun din si Bato pa rin doon ang nag-implement ng Davao Death Squads. Hanggang sa maging presidente si Duterte, o, si Bato pa rin. Anyway, ah, natawa lang ako sa biro ni Ronald Llamas. Nag-post ng Tay, kami naman. Sabi daw ni Bato at ni Bungo. Oh, mga kabunyog, anong take natin dito? Si Robin, talagang hindi na nahiya itong si Robin, talagang ibinandila na ang pagiging tuta, sunod-sunuran niya kay Cayetano. Wala, talagang lantaran ng binandila ni Robin, wala man lang delikadesa na ano, ha? Eh talagang ipinagyabang niya pa, talagang ipinangalandakan niya pa na wala siyang sariling pag-iisip. Bakit walang sariling pag-iisip? Eh sabi niya kung ano daw ang sabi ni Cayetano, yun daw ang gagawin niya eh. Eh pag sabi pala ni Alan Peter Cayetano, talon. O, di tatalon din siya. Pag sinabing dapa, dapa. Pag sinabing upo, ano yan, pusa? Ano yan, tuta? Ito talagang si Robin. O hindi man lang binibigyan ng paggalang ang pagiging senador. Eh. Ha? Kahit pagrupo kayo ng minority, kahit paminorya kayo, wag mo namang sasabihin na kung ano ang sabihin ng minority floor leader nyo, yun din ang gagawin mo. Ha? Kailangan mo rin namang panindigan ang independence mo. Ha? O, ang Senado, kahit naman gaano kasasabi ng Senado na ang Senado ay independent sa executive, pero nakikialam ang executive sa Senado, alam naman natin yan. Nakikialam yan, hindi naman yung kung may gusto lang gusto lang masiguro ang executive. Halimbawa, Senate President. Totoo ang nagboboto ng Senate President mga senador. Pero syempre gusto ring malaman ng presidente sino bang gusto niyong maging Senate President. Dapat katanggap-tanggap din yan sa Malacanang. Oh. Pero sasabihin ba yan? Hindi na yan sasabihin. Hindi naman yan sasabihin kasi yung nakakahiya sa Senado. Sasabi mo ba yan? Hindi napili si ganito kasi ayaw ng presidente. Hindi pwede yan. Itong si Rubin, ganun din yun. Pagamat mayroon kayong usapan sa minorya, hindi mo naman pwedeng sabihin na kung anong desisyon ng minority floor leader namin, pag sinabing pumirma ako, pipirma ako. Pag sinabing hindi ako pipirma, hindi ako pipirma. Anong klase yan? Ang pinag-uusapan pa naman, pagpirma doon sa Blue Ribbon Committee report. Oh, ibig sabihin, ikaw bilang senador, i-appreciate mo. Tingnan mo nga yung report. Sa tingin mo, tama ba yung report o hindi? Sang-ayon ka ba sa report o hindi? Kung hindi ka sang-ayon, di wag kang pumirma. Pag sang-ayon ka, pumirma ka. Pero wag mong sabihin, hindi ko alam. Tanungin ko muna si minority floor leader kung pipirma ako o hindi. Pag sinabi niyang pumirma ako, pipirma ako. Pag sinabing hindi, hindi ako pipirma. Eh, sino bang nagboto sa kanya? Si Alan Peter Cayetano? Naging senador ba siya dahil kay Alan Peter Cayetano? Ha? Pag sinabi mong senador ka, ang ini-exercise mo yung kapangyarihan ng mamamayan.
Ikaw yung ilinagay dyan ng mamamayan na nagboto sa'yo. Ibig sabihin, gawin mo ang trabaho mo. Bakit kay Cayetano ka magdidepende? Hindi naman yan ang nagboto sa'yo. Yan ba ang nag-appoint sa'yo bilang senador? Itong si Robin Padilla, binutuhan ng ilang milyon. Nag-number 1 pa nga. Yun ang i-consider mo, Robin, yung mga nagboto sa'yo. Hindi si Cayetano. Totoo naman. May grupo kayo sa minorya. Nag-uusap-usap kayo. Pero wag mo namang ipangalandakan sa publiko ang pagkatutok mo. Wag mo namang sabihin sa publiko kung ano yung sabihin ni Minority Floor Leader Cayetano, yun ang gagawin ko. Pasensya na. Pag sinabi niyang wag akong pipirma, hindi ako pipirma. Pag sinabi niyang pipirma ako, pipirma ako. Ano ba yan? Robin, nadidepress kami sa'yo. Nagkaka-depression kami sa'yo. Higop nga tayo ng tiyak. Alam naman natin na bilang grupo kayo, nag-uusap-usap kayo. Ano bang desisyon natin? Ano bang maganda dito? Ganon yun. Pero wag mo nang sabihin sa publiko, wag mo nang sabihin sa publiko na pipirma ka ba o hindi? Tinanong ng media. Ang sagot niya, ay ako, depende yan eh. May minority report kami. Pag sinabi ni Minority Floor Leader Alan Cayetano na pumirma ako, pipirma ako. Yun, di ba? Pag sinabing hindi. Nakakahiya naman yung ganyang sagot. Wala kang sariling pag-iisip. Kahit naman ganun yung gagawin mo, kung tatanong kay Cayetano, wag mo nang ipangalandakan sa publiko. Sarilinin mo na lang yun. Alam na namin yun na ganun ang gagawin mo, pero wag mo nang ipangalandakan. Pinapangalandakan mo pa yung pagkatuta mo eh. Sunod-sunuran ka. Anong klaseng senador ka kung wala kang independence ng pag-iisip? Di ba? Ay, mga kabung. Kaya yung mga bumuto kay Robin Padilla, tingnan nyo ang binoto nyo. Hindi pala kayo ang kinukonsider ni Robin Padilla eh. Ang boss pala ni Robin Padilla, si Cayetano, hindi kayo. Yan ang problema ng binoboto nyo. Hindi naman kayo ang boss niya. Hindi kayo ang pinapahalagahan niya. Ang pinapahalagahan niya si Cayetano. Kung ano ang sinabi ni Cayetano, lukso, Robin, lukso. Lulukso siya. Pag sinabing kahul, Robin, kahul. Kakahul siya. Bagay. Ano nga naman asahan natin kay Robin? Nadidepress talaga tayo kay Robin, ano? Depressing. Ay, tama na muna. Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.